So, dito naman tayo sa, nakakita ka na ba ng paintings? Yung may mga drawing na ganyan. Meron yan. Saan ko saka pumunta. Diba merong painting? Doon sa, clinic ni Doc Mikat may painting, diba? Saan? Sa office. Diba merong painting. So, yan daw. Nakita ko na to So, paintings ang tawag dyan. Sabi, when you get inside many Filipino houses, schools, and offices, you can see paintings. So, di ba kahit nga sa school meron di ba? So, may mga paintings ng heroes, animal, flowers, mountains, at seas. Paintings of gardens, landforms, skies, and seas are good to look at. They can feel you make more relaxed, di ba? Pagka tumitingin ka dun sa mga painting, nakaka-relax, di ba? So, meron tayong tinatawag na, punta tayo sa shapes. Ito. Ang tawag dito ay geometric shapes. Sabi mo nga, geometric shapes. Ito yung mga circle, triangle, rectangle, square. Ang tawag sa kanila ay geometric shapes. Pero meron namang mga natural shapes. Ito, katulad nito. Malulubat na ako. Bilisan na natin. Yung mga fruits, yung mga scenery na yan, mga bundok. Ang tawag dyan ay natural shapes. Yung shape mo, natural shape yan. Pagka ikaw naman na nandoon sa portrait o sa painting, ang tawag sa'yo ay natural shapes. Okay? May balance shapes. Okay? Next. Katulad niyan, Chocolate Hills, Mount Mayon, sa Albay, mga landscape paintings, yan, mga tawag dyan, mga nakadrawing na yan ay natural shapes. Ito, geometric. Ito, natural shapes. Okay? Meron daw, there are shapes and colors that are used in drawing. Ano yung mga shapes na i-use natin, ginagamit natin sa drawing? Rectangle, triangle, square, circle. Ang tawag dyan ay geometric shape. Ngayon, pagka dinodrawing mo ay flowers, animals, people, o kung ano man sa kapaligiran, ang tawag po doon ay natural shape. So, ano ba yung painting? Sabi, ito daw painting ay a painting is good to look at when it has balance, rhythm, and harmony. So, akala mo, basta-basta painting lang yan, pero merong tinatawag na mga factors na dapat isaalang-alang sa painting. Ano yun daw yun? Balance. Yung balance, ito yung distribution ng lines, colors, and textures. Kailangan balanse. Diba? Pagka syempre, saka nakakita ng painting na dito lang side na to ang merong drawing. Tapos sa kabilang side, sa kabilang side, diba? Walang nagwawala. Ayan, ang tawag doon ay balance. Diba? Saan ka nakakita ng painting na kabila may drawing, tapos yung kabilang side walang drawing? Balance ba? Hindi. Yung kabilang side ay colorful, yung kabilang side walang kulay. Balance ba? Hindi. Kaya kailangan ng tinatawag na balance. Yun yung distribution ng lines, colors, and textures. So, ito yung rhythm. Teka dito. Rhythm. Rhythm naman ay anong ginagawa ng rhythm? Ito yung pagka yung nagdo-drawing ka tapos nagre-repeat ka, halimbawa, gusto ko dito alon-alon, isa pa alon-alon, o kaya naman zigzag-zigzag, tas zigzag-zigzag uli. Ang tawag doon ay repeating shapes and colors. Yan ang rhythm. Pero meron din naman na alternating round and square shapes. Ayan. Pero at least meron siyang pag-ulit-ulit. Ganon din naman dito. Alternating red and white colors, pero paulit-ulit. Tama? Ang tawag doon ay rhythm. Harmony naman. Ang harmony naman daw sa arts ay includes combinations of elements of art that share common characteristics. Yung harmony. Kapag ka daw yung shapes at saka yung colors nagmo-work, naka-arrange at naka-organize ng maganda siyang tignan. Ang tawag doon ay harmony. Okay. So, ngayon, ulitin natin yung artist, meron siya mga basic ways na ginagawa kapag ka nagpa
paint. Ano daw yon? Balance, rhythm, and harmony. Repeat shapes and colors naman, anong tawag mo doon? Sa repeat shapes and colors, ang tawag doon ay rhythm. Okay. So, okay ka na dito? Okay ka na ba dito? So, meron tayong tinatawag na prints. Siyempre, di ba, pag halimbawa, meron kang ginawa, tapos ipapaprint mo. Di ba? O kaya naman, meron prints na gawa mo lang, yung binabakat mo. Di ba? Meron ka na nakikita na finished product. So, yun ay prints. Ito daw ay made of, when pictures, letters, or drawings are transferred on paper or cloth. Alam mo to yung asa ba? Wala eh. Yung mga damit na mayroong, yung mga damit na mayroong mga picture, yung t-shirt natin ng camping, di ba? Meron siyang pare-parehas tayo na Jesus. Di ba? Yung Jesus dito. Yun, tawag doon prints. 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 Yung mga damit mo din na may prints din dito. Ito, prints din yan. Yan, prints din yan. Yung nakalagay sa damit mo na yan. Mga prints yan. Ganon din naman sa mga papel. Diba? Pagka transfer natin yung ating work of art, ang tawag doon ay prints. Ano pa daw yon? There are things that are thrown away. So, ay katulad nito, yung mga ginagawa natin siya ng, dali, marami pa to. Diba yung mga dahon, anong ginagawa nyo? Diba binabakat nyo siya? Diba? So, yung mga tawag dyan ay, yung mga bagay, hindi dalawa, marami pa yan. May mga bagay daw na patapon na, pero ginagamit pa rin natin, katulad ng bottle cups, paper clips, coins, strings, na ginagawa natin ng arts. Ang tawag sa kanila ay found objects. Okay? Yung mga patapon na, yung mga patapon-tapon dyan, tas gagawa ng, ng masterpiece. Ang tawag doon ay found object. Meron ding texture uli. Ano na nga din sinasabi? The process of rubbing will show the texture of the materials. Yung texture, ginawa nyo to, di ba? Yung nagbakat kayo ng, ng leaves, di ba? Sabi, texture is what you feel when you touch a material. Pwede siyang smooth, pwede naman siyang, magaspang, di ba? Rough. Tayo ka na. Tutuloy pa ba natin? Hindi na. Kaya kayo pinagawa ni teacher noong ito, yung pinakaskas niyang gano'n. Ang tawag din doon ay ring. Okay. Alam mo ito, footprints, di ba pagka nasa dagat ka, nakatapak ka, tapos, nagtapak ka, ayan, dun sa merong buhangin, di ba? Yung nagkakaroon ng footprints, bumabakat yung paa mo doon sa sand. Ang tawag dyan ay footprints. Mga bakas. Okay. Tawagan ulit, footprints. Meron din yung nature prints. Ano yung nature prints? Ito naman yung mga designs na gawa sa yung mga kinakopy from nature. Katulad ng halimbawa, magpe-paint ka ng mga puno, mga dahon, mga flowers, o kung ano-ano pa. Ano daw yung shapes? Ano daw yung shapes? Ang shapes ay pwedeng natural. Yun ang sinabi ko kanina sa'yo. O kaya yung mga geometric shapes, diba? Round, circle, triangle, square, so on. So, yun na yun ha. Okay. Meron ka bang natutunan? Meron din tayong tinatawag na repetition. Katulad yan. Diba? Katulad yan. O kumuha ka nito. Gusto mo maganda. O ulit-ulitin mo yan. Ang tawag dyan ay repetition. Oo, yan. Repetition. Oo nga. Binabalikan lang ulit natin. Okay? Alternation naman. Pag alternate, gagawin mo kulay na red o kaya white. Dali. Ito. Emphasis. Pagka merong isa doon, katulad niyan, iniba mo yung kulay, dali na. Iniba mo yung kulay, iba o kaya naman iba yung line, mas darker. Ang tawag doon ay naglagay ka ng emphasis. Ay, gusto mo bang matapos to? Hindi. Oh, emphasis. Ano yung emphasis? Pagka naglagay ka ng extraordinary or different line, color, or shape, ang tawag doon ay emphasis. O ano yung stencil?
stencil, sabi, ito yung cut-out design. It is used for print making. Pagka gumawa ka ng ganito, tulad nito, stencil yan, ginupit yan, tapos binakat mo yan doon sa isang papel, ang tawag dito ay stencil. Tapos, o dali, para matapos na tayo, last na yata, last na to dito sa ano, sa arts. To make good prints, an artist must consider shape and texture. Ano daw yung i-consider ng ano, ng nagpiprint? Texture and shapes. Shape should be emphasized so that they can truly represent the image in the print. So, shape also convey ideas and artists. So, okay na tayo dito sa arts. Anong sunod? P? PE. Ay, ang dami. Oo, diba yung anchor? Ayan, anchor. Oh. Alam mo yung parang pendulum siya na gumaganoy. Gumaganoy siya. Ano nararamdaman mo? Hindi kayo pwede pa dyan kasi palit pa kayo rep. So, direction. Ano yung direction? Halimbawa, pagka tumakbo ka o kaya lumakad ka, kung saan ka pumupuntang way, ang tawag doon ay direction. Kung pababa ka ba, pataas ka ba, pakanan, pakaliwa, ang tawag doon ay direction. Kung ikaw ba ay pa-forward or backward. Yun, di ba? So, meron naman din tinatawag na pathways. Sabi mo nga, pathways. Sabi mo pathways. Marami pa to. Sabi, you can move using locomotor skills in different directions. These are called pathways. Pwede kang straight line. Pwede kang straight. O, sige, lumakad ka ng straight. Straight lang. Straight lang, ganun. Diretso lang yun. Hindi ito, diretso lang yun. Diretso. Yan, straight line. Pagka naman curve, pag ganun, o, pa-curve. Pa-curve. Yan, pa-curve. Eh, pagka naman zigzag, ganun, parang lasing. Zigzag lang, zigzag. Pag ganun. Zigzag, parang lasing. Yan, zigzag. Pagka naman spiral, paikot na ganun. Yan ang spiral. Okay, una, special levels. Show how body parts move according to high level, medium level, and low level. Ang tawag doon ay special. Meron pala rito, arrows. Yung patterns daw of a circle, square, rectangle, letter, or another pattern. Okay, sige. Special levels na. So, this is moving to your home space at a medium level. Sige, gawin mo to. Medium level. Parang push up. Yan naman, moving from your home space to general space at a low level. Low level naman yan. O, sige, ano na nga uli yung direction? Way by which someone or something moves. Pwede siyang forward, backward, up, down, to the right, to the left. Okay? Special pathways naman, yung directions following straight line, curve, zigzag line, or spiral line. Ang tawag doon ay pathways. Special levels, yung how body parts are moved according to high level, medium level, and low level. Sabi, moving in different direction in special level is important in ano daw to? Playing, dancing, and doing any household work. So, playing. Ikaw ba nagpe-play ka? Nakipag-play ka sa iba. Okay. Meron ka daw, dapat isaalang-alang kapag ka nakikipaglaro ka. Ano daw yon? Number 1, patience. Huwag kang makukulitan. Pagbawa, yung kalaro mo, mas bata sa'yo. Siyempre, mas makulit sa'yo yun. Dapat, pasensyosa ka. Patience is your ability to accept or allow delay in everything you want and wish for. Your acceptance shows, tayo ka na, by trying again and again to learn the skill. You have to play again and again in order to win a game. So, minsan, di ba, meron kayong laro, hindi mo masyadong alam. So, lagi kang talo. Diba? Lagi kang talo. So, dapat maging
many people without being nervous. So, pag sinabing, halimbawa, may activity kayo, may laro kayo, o kung ano mga activity gagawin mo, kailangan meron kang ikitaan ka ng self-confidence, meron kang tiwala sa sarili mo, katulad ng meron kang self-confidence na makakapasa ka bukas dito sa MAPE at saka sa TV. Okay, so cooperation. Kapag ka nagkikipaglaruan mo, ang laro nyo ay marami kayong mga manlalaro, meron kang mga kakampi, doon mo ipapakita yung cooperation mo. Makikipagtulungan ka sa kanila para kayo magkaroon ng pagkapanalo. Ito na. Ito, remember and learn. Some lessons learned when you play or do physical activities are the following. So, ito raw yung mga matututunan mo sa pamamagitan ng pakikipaglaro o paglalaro. Ay patience, self-confidence, and cooperation. At ang sabi, when joining in physical activities or games, kailangan ito ang mga tandaan mo. Listen and follow the direction or the rules of the game. Siyempre, alam mo dapat kung paano ba yung lalaroin. Ano ba yung mga bawal gawin? Ano yung mga dapat gawin? Help others who cannot follow the movement. Teach them patiently. Never cry or get angry when you lose. Ito yung importante. Kailangan meron ka tinatawag na sportsmanship. Pag natalo ka, huwag kang iiyak. Okay? Stop blaming yourself or the members of the group if you lose the game. Pag natalo kayo, huwag mo sisisihin ang sarili mo o yung mga ibang ka-members mo. At ang ano pang sabi, never make fun of the losers. Instead, say something good about them. Pag ikaw naman, kayo naman ang nanalo, huwag kayong mambubuska doon sa mga natalo. Okay? Sabi dito, playing with a group is learning how to be a team player. You have to work together for the good or of the group or team. Love your friends in your team and say good things about them. That is how you become a good team player. Oh. Sabihin mo nga sa akin, anong klaseng ginagawa nilang action? Anong ginagawa nito? Running, skipping, leaping, walking, jumping. Anong ginagawa ng kabayo? Anong ginagawa ng kabayo? Anong ginagawa dito ng kabayo? Dito. Ito, sagutin mo. Ito, ang tawag dito ay running. Tumatakbo siya. Ito, anong ginagawa ng dog? Sa tingin mo? Oh, nagwo-walk lang yung dog. Nagwo-walk. Walking. Ito, anong ginagawa niya? Ito, ang tawag dito ay leaping. Leaping. Dito ka na. Ito naman ay anong tawag dito? Skipping. And while this one is jumping. So, merong mga tinatawag na locomotors at non-locomotors. Yung locomotor, dito ka, kapag ikaw gumagalaw ka, tapos umaalis ka sa pwesto mo. Yung non-locomotor naman, gumagalaw ka din, pero hindi ka umaalis sa pwesto mo. Yung locomotor, katulad ng walking, twisting, running. Yung non-locomotor naman, hopping, jumping, and swaying. Kaya nga, hindi, tapusin muna natin to, oh. Matatapos na to. Dali. Dali na. Be.